Bago tayo magsimula, guys, make sure to check out yung Spotify namin, pati Apple Podcast. Nagsistream din kami doon live. Lahat ng mga episodes namin nandun. And pag check nyo yun, nakatulong kayo. And at the same time, don't forget to subscribe and like dito kasi that allows for us to get even more guests for you on the show. And for today's episode, we have someone very familiar, one of our first few guests that came on the show, si former Congresswoman Bernadette Herrera. Isa yan sa mga paborito nating guest kasi nung na-guest natin siya, ang daming topics na pag-usapan from saan ba nasasayang ang pera ng Pilipino pagdating sa taxes, saan ba nagkakaroon ng wastage when it comes to government budgets, ano may mga programa na sobrang importante na hindi natin alam na kailangan pala natin i-avail of. Ano yung medical, ano na yun? PhilHealth, di ba? Or di yung isang yakap, di ba? Doon nanggaling yun sa episode na yun. So we'll be talking to her today about a different topic which is yung mga unprogrammed funds ng government. So guys, let's welcome Congresswoman Bernadette Herrera. Okay, so BH, nagkwentuhan tayo kanina. Pero first and foremost, welcome back. Ang daming sobrang excited na makita ka bumalik. Grabe yung comments tsaka engagement nung episode where we had you on board. So maraming salamat and talagang kitang-kita. Sobrang excited yung mga tao. And actually when I mentioned nga na babalik ka, ang dami nag-message and nag-comment na excited sila makita ko ulit. Pero ano lang to, mini episode lang to guys. Huwag yung isipin na it's like a full 30-minute thing. So napag-usapan natin kanina, pataas na pataas through the years ang unprogrammed funds, di ba? Unang-una sa lahat, totoo ba to? Bakit siya tumataas? And pinaka-importante, is this good or bad for the Filipino people? Okay, number one, yes, continuously siya pataas. Dahil dati naman yung unprogram, talagang for, yung bang hindi mo siya na-program, kasi last minute, kailangan mo ng pera. Initin mo, parang, syempre meron kang, ang unprogram kasi, you have new revenue measures, meron kang bagong regulation na nagkaroon ng pera. So, ibig sabihin, hindi mo siya na-program. Dahil excess revenue siya. Correct. So, dahil excess revenue siya, hindi mo siya na-program. Kaya siya unprogram. Correct. Pero kung i-build mo yung excess revenue nang wala siya sa lugar, kumbaga nag-imbento ka lang para magka-excess revenue ka. Katulad ng sinabi ko before, ang definition dati ng excess revenue is non-tax revenues. Correct. Tapos meron silang target. So kung ang target mo mababa, pero ang collection mo every year is mataas. Kung ang target mo 200 billion. Pero lagi ka na pa 500. Pero laging 400 ang collection mo, then sinadya mong magkaroon ng unprogram. Sandbagging tawag doon. Ganun parang sagot. So, yun yung sinasabi ko. Ito pang malala. Kakakita ko lang the other day sa kakaaral ko, kaya fresh na fresh kong sasabihin dito, hindi ko pa rin pinost sa Facebook. Noong 2024, pinalitan nila yung definition ng unprogrammed funds? Dinagdagan nila ng tax revenue. Dati, it's just non-tax revenue. In 2024, they changed the language and include tax revenue. Oh. Nagulat ako dyan. Hindi pero malaking bagay yan, ha? Yes. Kasi kinyari ngayon, di ba sobrang laki ng windfall from VAT? So, technically unprogrammed ba yun? Yes. Technically, that's unprogrammed. Kasi that's excess revenue na hindi mo na-program. Kasi excess income yan eh. Pero dahil in deficit yung bansa natin, dapat wala tayo excess revenue. Diba yun yung pinagtatalunan ngayon sa Supreme Court? Technically, it's not an excess revenue. It's just an excess revenue for that particular item. Correct. For the non-tax. Unfortunately, in 2024, Bakit nila ginawa yun? Ba't nila hindi nilagyan ko nga alam eh. Nagulat din ako. Kaya, that's the only year. Di ba kaso, nagkabukungan na. So, 2025, tinanggal na ulit yung tax revenue. Naging non-tax ulit. But very specific, in 2024, ang They changed special the language. provision, dinagdag nila excess revenue collections in the total tax revenues and identified non-tax revenues. Buti na lang nabuko yan kasi kung hindi, baka kung ano-ano pa Actually, nangyari. hindi. Kaya lang to pinalitan dahil nagka-problema na yung program. Nasita niya. Diba? So on that part, pag mataas ang unprogrammed funds mo at lumalaki, ano yung impact nun sa Pinoy, sa average Pinoy na naglalakad dyan? Well, kaya lang naman yung problema dito kasi mas prioritize yung unprogrammed kaysa program. Which means there's lack of planning. Parang bakit, hindi, doon mo makikita, bakit mo inuna yung unprogrammed than the programmed expenses? So maraming programa na hindi natuloy, mas inuna mo pa yung isa. Naiintindihan mo ako? Oo, tama. Diba? Imbes na dapat ang naunang na-bid out, ang naunang na-implement, ano na nagawa, yung nakaprograma. Bakit yung hindi nakaprograma ang uunahin? Yan ang magandang tanong. Precisely. At ang sagot dyan, alam na natin, week na lang, week. And if titignan mo, bawat from 2020 up to the present, ang unprogram naman dati, kung titignan mo yung items
Ang items ng unprogrammed dati, budgetary support to GOCCs, AFP modernization, support to foreign assisted, risk management program, payment for arrears. So, iba-iba yung items niya. Talagang para suportahan yung hindi kayang suportahan ng program. Pero nung dumating yung 2023, 2024, ang daming infrastructure programs, puro DPWH. At alam na natin kung saan ang napunta naging lahat yun. Program. So, normally, hindi naman sa DPWH, merong napupunta sa DPWH pag yung mga calamity na kailangan mong i-rebuild dahil hindi siya nakaprogram, nagkaroon ng earthquake, di ba? May nasira, hindi nakaprograma. So, kaya saan program? Kukunin mo yung pera doon. But for this case, sobrang dami na puro DPWH. DPWH. And alam naman natin kung ano nangyari sa pera na yon. Napunta sa flood control. And hindi siya shovel ready. Pag hindi siya shovel ready, hindi siya dumaan sa RDC, hindi siya dumaan sa proseso. Pwede yun pag unprogrammed. Ganun ang nangyari. Kaya pala gusto nila. Ganun ang nangyari. Tapos na FLR, I don't know if you've heard the term FLR, ito yung for later release. So pag for later release, kahit lumabas na yan sa NEP, dumaan sa Congress, dumaan sa Senate, nasa SAGAA, pero inipit yung pondo para doon, or in FLR, then mapapaisip ka, bakit? Sino yung nagsasabi na FLR muna yan? DBM. Ah. So, doon nakakatakot na parang they're weaponizing it. O kasi they can hold it eh. Yes. Diba? So, yung district, Hindi mo makukuha yung funds. hindi ma-release, hindi mabibid. Or nabid, pero walang NCA. Okay. But Sorry, wala what's yung NCA? project. What's NCA? NCA is National Cash Allotment? Notice of Cash Allotment. Okay. Ibig sabihin, may cash na. So pwede ipitin yung pondo. Kasi, ang sistema natin yun, pag nasa ang GAA is a release document. Ibig sabihin, SARO na siya. Special Allotment Release Order. Yes. SARO na ang GAA. The whole GAA is a SARO. Ang hindi mo lang i-release for later release, yung lump sum kasi walang detalye pa. Correct. At saka yung may condition set. So it's very clear what you can do for later release. Yung if-fee SARO mo, yung mga term. So yun lang ang for later release na pwede. Pero biglang all of a sudden, nag-FLR ng maraming bagay. Katulad nung sinasabi before ni Kong Toby. Yung intention, maganda nun. Dahil, in FLR nila, yung congressional insertions na wala sa NEP, wala sa Congress, or sa HGAB, wala sa BICAM. So, okay lang yun na i-FLR mo yung nasa BICAM kasi hindi siya dumaan sa proper... Correct. So, okay lang yun. Pero kung i-FLR mo, yung dumaan sa proseso, then nangiipit ka na. Oo, kasi it's being weaponized eh. It's being weaponized. So, I don't know, for impeachment, for other, whatever. So, ayoko yun. Hindi pwedeng ganon. Ngayon lang Kasi ba nangyari yan? Previously, nangyari ba yun o hindi? nangyayari siya for a time, pagka may pagdududa ka, yun nga, pagka kasi magically nag-appear siya sa gaan through the BICAM. It's just but proper na i-FLR mo siya kasi hindi siya dumaan sa process. Pero yung mga kwento mo kanina dumaan sa process na in FLR, in Normally, previous no. administrations, was that happening? Hindi. Oh. It's always the congressional insertion Na ang FLR. FLR. Pero kung dumaan yan dapat sa NEP and all that, dapat hindi. Kasi ito shovel ready, dumaan siya sa RDC, so may pondo siya. As a matter of fact, ang GAA, pag nandiyan ka na sa NEP, pwede ka na mag-bid as early as November eh. I-award mo lang yung short of award lang yan. Kasi it's assumed that the project will be there. Short of award lang yan kasi wala pa yung cash. Pero dahil nasa NEP siya, pwede talaga siyang i-award, i-bid out na. Grabe. GG So tayo that's dyan. something that you have to go to the courts also. Para i-question. Kung meron gusto pumunta sa Supreme Court, tungkol dyan sa FLR na yan, dapat ngayon ang buong DPWH naka-FLR. Ang buong budget nila? Like the whole... The whole. So kailangan daw mag-validation. Dahil nag-veto si Presidente noon na dapat upon validation, that's okay. Pero dapat 2 months lang yun. But it's already what? April now. Grabe. So I hope I'm wrong. I hope it's not being weaponized to get support. I hope not. Oo, kasi malapit na ang ano eh. Malapit na 2028. So that has to be challenged. Oo. Totoo lang. Na siyang pinakakalungkot din pagka ganun. So, baka naman hindi. I'm hoping na sana hindi. Sana lumabas talaga yung mga FLR. So yung impact niyan to the average Filipino, sabihin natin, nakatira siya sa isang distrito na, sabihin natin hindi cozy with the current administration. Pag winidhold yun, yung mga programa, hindi lalabas. Hindi lalabas. Hindi nila mararamdaman yung services na dapat nila maramdaman. Hindi mabibid out ng projects. Kunwari, kahit may mga lubak-lubak na college dyan, kailangan talaga ng school buildings, kung kalaban ka.
bakit naman ganun? Hindi naman dapat affected the district that the people you're serving if you're not aligned. Dapat Tuloy-tuloy pa rin dapat siya. tuloy-tuloy. Yeah. Well, grabe. Hanggang ngayon, marami pa rin ganun? Marami kaming naka-FLR. Hala! Diyos ko. So, Oo, ano I yung was talking to constituents? DPWH, I was telling them, lumabas sa NEP yan. So, there's no reason why it should be held. Ano yung sinasabi nila pag you bring that up? Nagulat sila, lumabas ba sa NEP? So, I showed them support, yeah. So, it passed through RDC, it passed through all that. And it was requested and approved ng DPWH, kaya siya nasa NEP. Kasi hindi naman siya natanggal sa HCAT, hindi siya natanggal sa Senate. So, hindi siya dapat i-hold. Grabe. Grabe nangyayari. Ito, papakita ko sa iyo. Ang DPWH, Oo nga eh. Di ba dapat sa Congress yun, yung power of the purse? ito for 2025, the whole DPWH budget is 1 trillion. Ang naka-FLR, 570 billion. Kalahati? Kalahati So, naka-FLR? ibig sabihin, kailangan mo makiusap para i-release. Hala! Hindi naman siya lump sum. Wala naman siyang condition sa GAA. So parang they justified yung pagka-FLR because of the flood control scandal, I'm assuming. No, basta kung gusto nilang maglagay na, meron kang additional validation na kailangan i-submit. So pag may additional validation ka, then you have to talk to someone for it to be released. And the person that you have to talk to is DBM or DPWH? DBM and DPWH. Grabe. So yun yung mga bagay that kailangan linawin din sa atin. Bakit niya ba yan in FLR? Wala naman sa batas. The law is very clear. Ang pwede lang i-FLR, number 1, lump sum appropriations. And number 2, those with specific conditions. And number 3, because of the veto of the president, upon validation. Validation normally takes 2 months. Oh, wow. And it's it's just already parang April. a matter of submitting. Technical lang dapat. Hindi subjective. Oo nga, totoo yun. Hindi narinig, pero ano yun, the government is the number 1 law violator. Yan sinabi. So anyway, going back, one last thing. Napag-usapan din natin kanina na ang daming mga government agencies na madaming ano yun, unused unused budget at the end of the year. Absorptive capacity nila is low. So dati, sinasabi namin, use it or lose it. So pagkubaga, paano ka hihingi ng that amount? Last year nga, hindi mo naubos yung pondo mo. Oo. So dapat lang, kung hindi mas mababa ibigay sa'yo, dapat pantay lang. Kasi hindi mo nagamit Then prove to us na nagamit mo yon bago ka namin bigyan na At saka ginamit yun ng tama. Oo. But unfortunately, sa history natin, 20%, 80% lang ang nagagamit. So may natitira tayong unused appropriation nga na mga more or less on the average 500 billion. That's every year, That's every consistently. year. 300 to 500. So sabihin natin kahit on the low end, 300. So kung ganun palagi every year, bakit hindi nila makuwang, kunyari, balik ulit tayo, tanggalin yung excise tax, ibaba yung VAT, kung yun naman pala, pwede nang Well, pondohan yun. magkakampi tayo doon. Yun ang sinasabi namin. Paulit-ulit namin sinasabi yun that bakit kayo maglalagay ng sobra sa mga, diba, let's remove the waste. Huwag tayo maglagay ng sobra dun sa mga items na alam nyo namang year in, year out, hindi nagagamit. Parang allergic sila mag-cut ng wastage. Ang isang nakita kasi namin sa budget before, kahit alam nilang ang expected ay ito lang ang gastos, yun yung tinatawag nga na nagiging parking. Oo, yung pinaparada yung budget. Pinaparada yung budget. Para naman kasi, para lang to put perspective to it. 'Di ba? Parang may parking ka, dahil, syempre kami, hindi kami rubber stamp sa House of Representatives. Pag meron kami nakitang lump sum appropriation doon, hindi nyo naman mauubos yung 1 billion sa isang project. So, babawasan namin yan ng 500. Ilalagay namin doon sa mga gusto namin lagyan. Ganon din ang Senate. So, parang nagre-reserve rin si Executive ng pwede namin tanggalin para mailagay sa priority projects naman ng Senate and ng House. Correct. So, yun ang nangyayari doon. Para meron silang leeway. So, ngayon, katulad yan, marami tayong dormant funds, marami tayong funds like earmark revenues. Earmark revenues is around 800 billion. Naka-Bureau of Treasury yan. Unfortunately, sinasabi nila cash is fungible. So, ginagamit nila yung cash na yon. For anything? Without transparency. And yun doon ako nagwawala at nagagalit. 800 billion? Grabe. And there's no trace kung saan nila ginamit temporarily yung pera. Pero sinasabi nga nila, ang justification lang, accounting entries lang yan. So pag kailangan mo na, nandyan lang ang pera. So nandyan dyan yung accounting entry. Pero wala yung cash kasi ginamit na nila.
So, paano yung free wifi? Gusto ko nang gamitin. We have 26 billion dapat. Hindi magkaroon ng makatotohanang project ng free wifi kasi hinuhold the DBM ang pera kasi ginagamit nila for other things because cash is fungible. Fungible. Pero 10 years ago pa yung free wifi na yan, ha? Hanggang ngayon, di mo Kasi, maramdaman. paano, ang binibigay lang nila taon-taon is 2.5 billion. Kung di pa ako nagdada ng dada, hindi itataas sa 7.5. Pero may 26 billion siya. Every year. 2.5 billion, ang pumapasok dyan is around 3 billion every year. Ang laman niya ngayon, ang kanyang ang tawag doon, outstanding balance ngayon is about 26 billion. Pero naka-hold dyan sa Bureau of Treasury, and the Bureau of Treasury uses that cash. Whatever, For whatever. reasons. Ako, I would suggest, okay sa akin yun para hindi tayo mag-borrow. Pero gawin yung legal. Gawin yung legal. May one fund concept bill kami na final. Kasi yung one fund concept, presidential decree pa yun na yung remaining account balances sa iba't ibang department, pagsamasamahin, para mapool yung pera at gamitin yung cash. Diba? Kaso, ano nangyari? Ayaw nila ng transparency as to where they use it because I keep on asking. So, sino ang humiram ng portion ng pondo na to, ng cash na to? Saan nyo ginamit? Interest. Di sana kumita ng interest yan. 800 billion. If kung Oo, at least kumikita tayo, di ba? kumikita. And then, akin transparency or gawin mo legal yung paggamit. Di ba? Kung one fund concept, then legally, let's use it para at least yung agencies, hindi rin sila takot. Or paano lumalabas kasi, if ikaw lang nagdedesisyon, titipirin mo talaga yung pagbigay nung may-ari ng pondo para magamit mo yung pondo sa gusto mo. Kasi cash is fungible. So, naiintindihan ko, ayaw nating mangutang. Okay sa akin yun. Pero ba't ayaw natin gawin transparent? Bakit nga ba ayaw nila? Hindi ko rin alam. Kaya nga gusto ko, I give them a bill. Say ko, wala namang mali kung gusto nyo gamitin dahil cash is fungible. But why can't we make it transparent? Para that people can understand Can and see where understand it's where it going. went, saan pa napunta. Para alam ko, mas wise use ba talagang gamitin yan? Para hindi ko muna bibigyan si DICT, yung 26 billion nyo, o ako muna gagamit ng 24 billion, 2.5 muna sa inyo. Pero yung 24 billion, was it wisely used? Ang napansin ko lang, and this is taking a step back, sa mga na-interview kong congressman or former congressman, ikaw yung parang pinaka-CFO mag-isip. Inarin ko kasi talaga. Pero yung question ko is that like a common skill sa mga congressman or not so much? Like the way mo pinupuna at talagang inaano yung budget? Let's just put it this way, maraming may hindi alam ng earmark revenue until I raised it. Di ba dapat ano yun? Minimum. Hindi. Kasi makapal yung budget eh. So mahirap din talaga siya. Kung wala kang mag-aaral para sa'yo, hindi mo magagawa. Ang dami namin ginagawa. Ang daming bills na pinapasa. Tapos, usually, bawal pang limited yung time to question. So, tapos, you can understand naman the districts has parochial concerns. Correct. Oo. Kami party list kasi buong Philippines. Correct. So, our concerns are really different. Sila, syempre, ang mauubos yung oras nila for parochial concerns, which dapat lang. Oo. Kasi, syempre, inaalagaan. I bring that up kasi one of the comments, naalala ko na maraming thumbs up dun sa YouTube. Para ka daw CFO. So true enough ngayon, hanggang ngayon sa usapan natin, ganun pa rin, di ba? Oo Kasi, hindi, nabawasan sana yung debt kung ginawa nilang legal yung paggamit ng earmark revenues. That's 800 billion. O magkano ang utang natin? 1.3 trillion. O di kung niligal mo na lang, imbes na ginagamit mo lang yung cash na yun, na hindi naman natin alam kung paano. Or dapat nakapasok na yun sa pumapasok na pera. Alam mo na taon-taon may pumapasok sa earmark. Kaya siya earmarked Predicted mo kung ano yung pumapasok na income dun. Grabe. Papakamot ka na lang ng ulo, no? Sa dami nangyayaring ganyan. So, ano na yung plano natin to be able to address that? We have to wait for someone to bring it up to the Supreme Court? Or Oo, parang ganun na mangyayari. And no Kailangan one Well, I'm happy now that it's being talked about because of the 2024 and 2025 and lagaa. So, happy ako na napag-uusapan yan. Kaya nga, timely to. Kaya inalalabas ko tong program para mas makita pa nila na mas marami pang deeper issues. at marami pang dapat tignan. At marami pang dapat. And you're always welcome here para pag-usapan yan since patok na Yung patok naman earmark siya. kasi talaga, alam mo, hindi, kaya namin siya in-earmark para siguradong may pondo yung bagay na gusto nating pondohan. But if you're using the cash, then tas tinitipid mo yung ahensya, then hindi rin nagamit ng ahensya. Like for example, yung sa DNR, ano yan, meron silang, yung royalties ng mining, may pondo yan, nasa 1 billion yan for exploration. For gas exploration, parang gano'n? Minerals okay. exploration. So may 1 billion na yan. Pero kung magbibigay ka lang ng 200 million
200 billion, or maliit lang binibigay nila sa DNR, anong may explore nila? Eh dapat pag in-explore mo yon at binigyan mo siya ng budget, ang dami nating minerals na pwedeng buong bansa. So, yung 1 billion na yun, dapat ang ginagamit. Yun ang ginagamit. Oo, pero Kasi 200 lang ang linalabas? Parang Every year. Pero every year may pumapasok din kasi royalties ng lahat ng mining companies dito, doon pumapasok eh. So yung pondo na yun, in-earmark natin for exploration. Para alam pa natin, we are rich in minerals, our country is rich in minerals. Exactly. Para malaman. Pero kung titipirin mo yung bigay sa kanila dahil gusto mong gamitin yung cash elsewhere, then hindi natin na ma-maximize yung exploration. That's just one example. Yung sa Fairtrack, anong agency yun? Sa BFP, Bureau of Fire Protection. Dati ang laman nun, 7.5 billion. Binibigyan mo lang ng 1 billion. Imbis ang dami na nating fire trucks, ang dami nating fire stations, ang daming yun yung purpose nun eh. Pero hinihiram muna natin sa Pero yung cash. tanong ko doon, so ini-earmark ninyo yung budget na yun as Congress? Oo, law. By law? By law. Pero, pagdating sa Sa executive, pagdating sa Bureau of Treasury, kaya nilang kasi sinasabi nila, accounting entries lang siya. And cash is fungible. So yes, naka-separate entry siya, pero ginagamit muna namin yung cash. o dapat talaga i-question na yan sa Supreme Court. So, kaya nga, i-formalize mo na one fund concept siya para alam namin saan nyo temporarily ginamit ang pera. Kesa sa hindi nyo alam kung saan hindi, pumunta. paano kung nawala ng pera ang Pilipinas? Eh di hindi na natuloy yung project na yun. I mean, Correct. because ngayon nga, walang cash or kailangan nating tanungin sa Bureau of Treasury magkano ba talaga cash position natin ngayon. Baka matakot tayo sa sagot. But we have to know. But we have to know. I agree, 100%. Para then we understand. Kasi kung talagang, ano ba yung cash na gusto niya, to what extent also nagagamitin mo yung pera ng agency. Ang ayoko lang, may conflict ka because you're using the cash here, kaya mo tinitipid yung ahensya sa pagbigay mo sa kanila, even if they deserve that money. Mm-mm. Ang tanong, no, bakit lumulusot yung mga ganyan? Yung lang HEDF, yung pinag-uusapan natin HEDF, that's is college scholarships. But of course, ina-abolish natin yung travel tax. Diba? Oo. Ina-abolish natin yung travel tax. So mababawasan na yung billion. But right now, it has 10 billion. Eh kung nabigay natin yung mga college scholarship, tapos ngayon may utang tayo sa mga state universities, ang dami natin utang na hindi natin nabayaran. Eh may pera naman para doon. We earmarked it for them. Kaya nga marami daw nagsasara, di ba? Pero, ginamit natin yung cash somewhere. Imbis na binayaran natin sila. Eh kaya kami nagpasa ng batas para bayaran sila eh. So yung impact nun, schools might close and You deprive the students of their college education. kasi hindi nila nakuha. Grabe. Sana may konsensya yung mga taong gumagawa ng mga ganyan, no? I think talaga, alam mo, hindi lang galas, ewan ko kung may loss in translation or dahil ang hirap kasi mag-question sa courts. I think it's both eh. Yung siguro yung iba ayaw questionin sa court, pero Kasi matagal. kasi matagal yung Or process. kapag ka, syempre, alam mo naman, minsan, kung mas powerful ang gobyerno than any regular citizen. You won't even attempt. So, syempre, parang ang iniisip mo, mananalo ka agad ang government. Pero na lang ngayon, buti nga ngayon, at least mas active na yung tao. Diba? Itong HEDF, mula 2006, ginagamit na ng Bureau of Treasury yung pera na hindi naman dapat. Ay, illegal talaga siya. Since 2006? 6. Since 2006. Kala ko mga And nobody's questioning it. So nawala siya sa GFI. It should have been with DBP or Land Bank para i-manage ng check. Kumikita dapat ng interest. Oo nga. Padami-dami sana padami yung scholars. But instead, But hindi na because no one release. is questioning it in the Supreme Court, so hindi siya nagiging illegal. So it is legal until it is declared illegal. Walang gusto mag-question. Na magka-question na lang kami. Kasi ilang beses na kaming sumulat sa, dapat mo naman siyempre, gusto mo pa bang dumaan sa korte? Ang dali-dali. Tingnan mo naman, what we're saying is just true. Di ba? Pag tingnan mo yung batas, hindi naman siya mahirap tanungin. Hindi naman siya parang mahirap intindihin. Magkano sana yung annual interest na earmark? Kung 10 billion, di ba? Sa 800 Sa earmark, sa 800 billion, di ba? Pero okay lang, at least kung gagamitin mo, na alam natin kung saan ginamit. Para hindi mangutang. Actually, sa 800 billion pa lang, you can promote and build industries that can generate. At saka mabawas yung debt. Oo. Diba? Ang dami mo pwedeng gawin It doon. has to be analyzed talaga that way. At 5%, that's 40 billion. Grabe. Na pumapasok lang, no? Of interest. Wala silang binibigyan. Ay, saan na mabuti? No, kaya ko yun natanong kasi ang interest income was so low. Sabi ko, bakit ang late ng interest income considering we have an 800 billion earmark revenue? Because nga they said cash is fungible. So meaning they use the cash while it is not being used by the agency that
was earmarked for. Kamot ka na lang na ulo. Yeah. So tingin mo something like this can actually be changed if is this a leadership issue or ano? Yeah, of course. Yung Kaya, talaga they get pag, it may, back. pag Yes. gusto, Diba? maraming paraan. Scary. Pag Scary. ayaw, maraming dahilan. Yeah. Kaya vote wisely in 2028. Yes, actually, yun talaga. Kaya sabi ko nga dun sa mga, pag nasa forum ako, paano daw mababago lahat? Pag galante, huwag niyo iboto. Ulitin natin na, pag galante, Huwag niyo iboto. huwag niyong iboto. Kasi alam niyo na kung saan kukunin yun. O, babawiin din yan. Kasi Correct. tapos na kayo, bayad na kayo. Kaya ang sinasabi ko, kunin niyo, isahan niyo sila. Hmm. Huwag niyo iboto. Kunin niyo pa rin, Kunin pero niyo huwag pa niyo rin. iboto. Siyempre, sayang naman. Pero pa rin yun. Teach them a lesson also. Mm-mm. Diba? Kasi, alam mo, iba yung transportation, logistical mo pag may leaders ka. Iba yun eh, yung magbigay ka ng 200 dahil namasahe sila. Hindi mo sila binibili. Pero pag nagbigay ka 5,000, nagbigay ka ng 10,000, isang ulo, isang pamilya, 25,000, that's already vote buying. Now you question yourself, where is it coming from? Correct. And where will they get it back? Yes. Diba? Scary. Scary. Okay, you were mentioning na yung budget, 2024. yan yung ginamit para sa PhilHealth. Ito, kasi in 2024, nagdagdag na naman sila ng another item. So, baka BICAM insertion na to eh. Kaya hindi na namin napansin. Yun lang, hirap kasi we were confined na pag binalik na sa amin. Hindi na namin nababasa yung fine print. So, nakalagay dito, letter D, nagdagdag sila. Dati kasi, 3 lang yan. Excess revenue collection in non-tax revenue, new revenue collections, or foreign assisted loans. Nagkaroon ng letter D in 2024, fund balances of GOCCs. And dun yung reason kung bakit nakuha yung pera. Yun ang kalang ng justification kung bakit nila PDIC, PhilHealth. So ito dapat ang makita ng Supreme Court. Ito dapat ang gawing unconstitutional para hindi na mangyari ulit. Although sa 2025 wala na to, tsaka 2026. But in 2024, So this was a 2024 BICAM, Yeah. which is Insert. basically si Zaldico, si... BICAM, kung sino man yung... Kung sino man nandun. Sila Escudero, di ba yung nandun or Well, I'm something? not sure. Basta sila, kung sino man yung member ng BICAM or kung sino man yung brain behind it, I don't know. But, nandito yan. Yun yun. Fund balances of GOCCs from any remainder. Yan, kung ano yung balance. Pero hindi nyo ba sinigil yung mga congressman na nasa BICAM nung lumabas yan? Hindi mo nga ngayon, syempre, hindi mo ito makikita na fine print because year in, year out, pare-parehas. Oo. Every year, the definition is the same. At saka ang liit-liit yan. Pero how do we hold the people who wrote that accountable? Okay, good. Well, talaga. unang-una, we have to find out whose bright idea is this. Was that? Oo. Exactly. Kailan to pinasok? But I'm assuming this was during BICAM pinasok. Naging tax revenues, inad ang tax revenues, at saka inad yung fund balances of GOCCs. Because this was never a definition of unproven. Imagine, one line added to that. Yes. Altered the course of so many people's lives. Kasi ang daming umaasa dun sa funds na yun from PhilHealth and the services that PhilHealth can deliver or additional services that Ay, PhilHealth could have sorry, delivered. meron pa palang isa. Meron pa na binago, dati yung unprogrammed, ang release of funds niya, subject to executive, parang subject to, saan ba yung phone ko? Subject to a certain provision of lump sum appropriation. Subject to a certain provision. Nung 2025 and 2026 na, ginawang subject to budget request na lang. Hindi na siya subject to Chapter 35, ang haba, EO ganyan, na kung saan approved by the President dapat yung release. So, nung 2025-2026, bigla na lang subject to budget request. So, hingi ka na lang. So, mo na yun. Hindi na siya yung approved by the President. So, palagi ko dahil ayaw nilang may approval ng Presidente dahil nga, I don't know, hindi ko na alam kung ano rusun doon. That is something that we have to talk about pa rin and bring up. Kaya siguro magpapadala kami sa Supreme Court ng mga eto so that they can include it in their deliberations. Kasi it's being currently Kasi baka heard. hindi nila makita to eh. Dahil ako nga sa tagal ko nag-aaral ng budget, ngayon lang ko nakita na iba pala yung definition ng unprogrammed on 2024. Kailan mo lang napansin to? Noong isang araw. Ay, wow! Noong isang araw lang. So, fresh na fresh pala yan. As Grabe. in, nung nag-review kami ni Kong Robert, doon lang namin nakita, 2024. Na binago talaga nila specifically noong 2024. Pwede nyo tanongin si Zaldi ko pagbalik. With that, ladies and gentlemen, ang ating short appearance. Palakpakan nyo naman ang ating favorite guest. Thank you always. Thank you, It's a pleasure to having you. Thank you, We will Carlo. schedule again sometime soon.